Okay. Sir. COP, sir. Ay, COP. Yes, sir. Sir, pasok Nasaan yung bata mo? Ano, sir? Sa loob, sir. Ren sa mandito. Opo. Hepe. Yes, sir. Pasok, sir. Opo. Brother, ikaw ang assistant chief? Opo. Oo, saan ka pwedeng Ay, makausap? dito na sir sa opisina ni Hepe. Ay, sige. Hepe po yan. Tiya ako. Ay, hindi, wala siya eh. Dito na O, ilipat mo yung upuan mo doon. Si kapatid, siya yung rider. Opo. Si Sergeant Bilen, siya yung inyong deputized. Opo. Si Colonel Yadok, siya ang chief of police. Yes, sir. Opo. Si Colonel Tamaris sir. Tabares, Internal Affairs Service Chief ng Albay. Opo. Kukwento lang ako para may background ka Opo. at yung ating IAS. No? Hindi naman kayo magbabase sa kwento lang eh. Di ba? Opo. Itong rider, tumawag sa office. Okay? Dahil nahuli siya at pinaniniwalaan niya na mali yung pagkahuli sa kanya. Saan ka nahuli? Sa tapat po sir ng Tabaco National High School. Panal po, Panal Tabaco. Base sa ticket, siya daw ang humuli eh. Napaverify ko. Siya ba? Opo. Noong nahuli ka, anong sinasabi ng pulis? Anong violation mo? Ang sabi niya po is open pipe daw po yung tambutso ko. Which is pinanindigan ko naman po. Nasabi ko sir, hindi po ito open pipe. At sabi ko po, dapat kung Hindi, ikat muna kita. Lahat talaga ng pipe open. May closed pipe ba? Ang gustong sabihin ng pulis, open pipe, loud pipe. Ano? Opo. Tama ba, kapatid? Yes, sir. Yes, sir. Oo. Pero wala kasing closed pipe eh. Lahat naman open. Pero pag sinabi ng pulis o ng enforcer na open pipe, gusto niyang sabihin loud pipe. Tama? Okay, tuloy mo. Opo. Iintindi ko po sa kanya na hindi yun open pipe. At saka sabi ko po, sir, kung maghuhuli po kayo ng loud pipe, dapat po may panukat kayo na decibel meter. Opo. May decibel. Yun naman po ang sabi sa akin ni sir. Tama ba siya? Opo. Chief? Sabi ni sir, sa LTO na lang kayo magreklamo. Yun po ang sabi niya. Sa LTO na lang daw po ako magreklamo. Kaya yun po. Naikwento mo sa kay Brother Jerwin, Opo. yung staff ko sa office, na hindi ka pumerma. Hindi po. Bakit hindi ka pumerma? Kasi sir, alam kong mali yung huli sa akin. Yung tama yung panindigan ko. Guys, eto nga sa tingin ko ang pinaka-problema natin sa pagiging rider dahil hindi tayo nabibigyan ng tsansa na maipaliwanag ang side natin kahit nasa katwiran pa tayo. Ayaw din kasi ng mga pulis na pinamumuka sa kanila na mas marunong pa tayo. Kaya naman ang ending, sasabihan ka na lang nila na mag-contest o magreklamo ka na lang sa LTO, which is napaka-hassle dahil hindi naman ito agad natutugunan, katulad na lang sa issue na to. Ngayon, Assistant Chief, tanungin ko lang si kapatid, Sergeant Bilen. May nakamark do sa ticket. For the meantime, ito lang ipapakita ko sa iyo. May file naman kayo. Yes, meron pa yun. Nakikita mo, may 3 stars. Opo. Sa pagkakaalam mo bilang Assistant Chief, Opo. may practice ba kayo na kailangang mamarkahan ng 3 stars? With regards sa 3 stars, wala po akong alam kung anong... O, sige. Pero yung chismis, yung marites, sa kanya natin itatanong. Bakit ka naglagay ng 3 stars? Sir, para yung LTO, sir, aware sila, sir, na ito si Sir Naberin, nagpunti sa akin para aware sila, kaya lagyan itong star, sir. Ang pagkakaalam ko, Assistant Chief, brother, pag naglagay ng stars yung police o enforcers na inyong deputized, may coordination yan dyan sa inyong personnel. Dahil wala itong policy na ganito, meron itong internal arrangement na, oy, itong driver na ito, balasubas to ha, bahala na kayo dyan ha. Yan ang ano, bakit ko sinasabi, galing ako sa HPG. Sige po. So ito, may bad message ito. Eh, re-respetuhin kita, pero siguro maaring naririnig mo yung Naririnig, sir. gustong sabihin yan. May special message to. No?
Na parang sinasabing ito balasubas to, ito bastos, maraming meaning yan. No? Okay, tinanong lang kita, tsaka tinanong ko yung pulis. No? Pinaliwanag nga ni Congressman Busita na ang ibig sabihin pala ng 3 stars dun sa ticket ng rider ay bastos nga daw yung rider. Dito, nalaman natin na nagkaroon na ng ego fight between dun sa pulis at rider. Como nag-contest nga yung rider, pinagmukha na itong bastos ng pulis na nanghuli sa kanya dahil nga naglagay pa ito ng 3 stars dun sa ticket. Di lang yan, dahil mamaya malalaman natin na dinagdagan pa pala ng pulis yung violation nito sa ticket. Nako, mukhang pinag-initan na talaga yung rider. From Cavite hanggang dito, 433 kilometers. Pagod, gastos, hindi kami mag-aabala dito kung hindi ko nakikita yung maling panghuhuli. Makikita mo naman sa records yan, no? Ako. Ito ay inimbestiga na namin noong siya ay nagparehistro, same yung muffler. Makikita naman sa record At syempre, kapag ikaw ay nagparehistro, dadaan sa inspection, dadaan sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Dumaan ka ba doon? Opo, sir. PMBIC po. PMBC. Ibig sabihin, Assistant Chief, brother, pag dumaan ka doon, kung may problema man, wala siyang pakialam. Ibig sabihin dito, pumasa siya sa PMBIC. Now, nung siya'y nahuli ng inyong deputized enforcer, ang in-advise namin magpa-test sa PMBIC. Kunin ko lang sir yung bag ko po sa labas. Hindi, mamaya na. At ito naman hindi naman pwedeng hanggang kwento lang Si Chief, pupull out yung TOP, si IAS, hingi rin ng certified copy, Sige po. at yung PMBIC result naman, hindi pwedeng hanggang kwento lang Opo. tayo. Meron Mamaya po mo na lang. ilabas. Kasi may iba pa akong lakad. So, balikan ko lang, Assistant Chief, brother, IAS. Pag nagparehistro tayo, alam nyo naman, gusto ko lang malinaw. Dadaan yan sa PMBIC. Maliban doon sa proseso na ginagawa ng LTO. Okay? So, dumaan siya doon. At same muffler. Then, nahuli ni Sergeant Bilen, may decibel meter ka nung hinuli siya. Wala po, sir. Wala siyang ginamit. Parang ang ginamit niya, antay nga lang. Maingay yan. So, ang in-advise natin dito, brother, pumunta ka sa PMBIC, ipatest mo. May video kang isinabmit Meron, sir. sa Meron OCPs. Sige po. May video, ko mismo sa staff. may result. Pasado. Okay. Remind ko lang, brother, pag nagpa-test ka sa PMBIC through LTMS, automatically, parnis ang LTO nung hindi lang result, pati yung image or picture, kung anong tawag nyo doon. Tama ba ako? Tama po. So doon, mabe-verify mo kung nagsisinungaling yung motorista. Okay. So, in other words, base doon sa ticket na walang decibel meter na ginamit, base doon sa bago siya nung nagparehistro siya, plus yung result ng PMBIC, kaya ako'y nag-abala. 100% kumpiyansa ako, may mali sa panghuhuli. Buti na lang hindi na nahimik ang ating kapatid na rider at pinaglaban niya ang kanyang karapatan dahil nung pina-inspect niya sa PMBIC yung motor niya, malinaw na nakapasa sa decibel inspection yung motor niya. Kaya nga nabanggit ni Congressman na 100% na may mali sa panghuhuli na nangyari. 100% kumpiyansa ako, may mali sa panghuhuli. And hindi ko naman sinasabing magiging bias kayo. Just in case na sabihin nating pinabura ng LTO yung kapatid nating pulis, ibig sabihin, mas binigyan pa natin ng authority yung apprehension na gamit lang yung tainga, samantalang yung PMBIC, milyones ang budget, gumamit ng equipment. And, accredited ng LTO. Tama po ba? So, yun. Binanggit ko lang ito sa inyo
para ma-discuss. But again, magpo-pull out si brother nitong kopya ng TOP. On behalf of the IAS, request ko na lang Apo. photocopy certified Sige to po. copy. And yung PMBIC result mo, Opo. bigyan natin ng kopya si partner. Yes, sir. Ang tanong, ang multa nito ay, kung tama ang pagkahuli, brother, ang multa nito 5,000. Okay. Bakit hindi ka nagbayad? Wala akong pambayad niyan, sir. Mm. So, yung apprehension niya, 5,000. Siyempre, kahit naman ako, alam kong mali ang huli, ba't ako magbabayad? Yun nga po. Mm. Now, ito ay nahuli siya noong December 14, 2023. Last year. Uunahan na kita. Maaring sasabihin mo, partner, Sir, nag-lapse na yung 5 days. Sa video po. Okay. Problema na ninyo yan. Why? Sa ngalan ng public service, ang usapan dito, kung tama o mali, sino yun? Tapang nun, ah. Ay, sorry. Uy, Sige. dapat nag... Sorry po. Tumagin ko po. Di ba? Sa pipe ko pong stop. Yan yung old muffler mo. Opo, opo. Tapos may muffler ka nakakabit, kapareho din. Opo. Oo. Pinadala ko, Chief, yung old muffler, Apo. para, nasan yung motor mo? Nandyan po sa O loob. sige, para makita natin, Apo. no, aside from result ng PMBIC, balikan ko lang, brother, yes, lampas ng 5 days. Pero, ang tanong ko, sa LTO, sa ngalan ng public service, dahil ba lumampas do sa 5 days, kukonsintihin natin yung mali ng ating deputized? Ay siyempre, kung ako man ang nasa katayuan niya, brother, ba't ako magbabayad ng multa na alam kong mali? Pumunta ka dito eh. Opo. Nakausap mo yung chief. Yes po. December 19, sir. Pumunta ko. Babae. Yes po. Anong sabi? Kasi anong sabi sa'yo? Nakaharap mo. Nakakarap po kami. Saan? Dito o sa labas? Dito po. Paanong posisyon niya? Nakaupo siya? Nakaupo po siya dyan. Tapos ako, si Sir Bilen dito. Totoo ba yon? Yes, sir. Nandiyan ako, sir. Dito siya. Hindi natin pwede itong pabayaan. Bakit? Pag pinabayaan natin to, pwedeng marami pang hulihin yung kapatid natin pulis na kapareho nito. Number 1. Number 2, kawaawa naman yung mga katulad niya na nabibiktima ng maling panghuhuli. Kaya gusto nating i-correct to. Oo. Balikan ko lang, kapatid. Dito ka nakaupo. Dito po. Kapatid, saan ka nakaupo? Opo, sir. Dito. Nandito si Hepe. Opo. Si Ma'am Felicidad po. Si Ma'am Mendoza. Opo. Nung magkakaharap kayo, anong nangyari? Kwento ko, sir, yung senaryo. Kailan yon? December 19, 2020. Ikaw ay nahuli ng December 14 po. December 14 siya nahuli. December 19, Pumunta po siya. pumunta siya dito. Bago mag-lapse yung 5 days. Ang witness yun ding humuli. O sige, anong sabi sa'yo ni Hepe? Nung sabi niya po sa akin, una ko pong reklamo, nung nakita ko po yung ticket. Sabi ko, Sir, Madam, bakit po ang ticket niyo sa akin yung huli is open pipe? Nung pagpunta ko na po dito nung time na yon, meron na sa ibabaw na modified muffler. Sabi ko sa kanya, sabi, bakit niyo po yun dinagdagan? Ang sabi po sa akin ni Ma'am Felicidad, nasa iyo ba sir yung ticket? Sabi ko po hindi. So ibig sabihin, hindi pa tapos yung pulis na mag-ticket, sabi niya. So, ibig sabihin po pala, anything na gusto niya isulat doon, which is yung ticket, is idadagdag niya. Ipakuha ko, sir. Tawagin na lang kita. Na. Pati nga, Sige po. excuse me ha. Sige lang. Okay. Sige. Pagbigyan natin yung benefit of the doubt, ibigay natin kay Chief Mendoza. Kasi nakikita ko, wala kang modification na violation. Pinaintindi ko rin sa kanila yun, sir. Pinaintindi Pinakita mo? ko nga po yung sa video nyo. Ay bakit hindi mo na lang Pinakita ko po sa kanila. si Hepe? Tapos sabi po ni Hepe, may pinalit ka sa motor mo. Sabi ko po marami, meron po. Tapos sabi ni Hepe, under modification pa rin yun. Parehas na multa, sabi ko sa
Eh wala po. Kaya mo dinala ngayon Kaya ko yung dinala ka motor? para maipakita ko po yung stock pipe ko tsaka yung full system na binili ko. Brother, base sa sinasabi niya, sinasabi ni Chief na may modified muffler siya. Hindi naman ako nagke-claim na mas magaling sa inyo. Pag nilaglag ninyo itong rider, babalikan ko rin kayo. Kasi may file yung nung nagparehistro siya yung sa PMBIC. At eto, dala niya yung itas mo nga. Ito. Ito siya. Ito yung stock. All po. Opo. Ito yung stock. At yung nakakabit ngayon, Yung hinuli po sa akin. kapareho. At yun nga, may PMBIC. So, nabanggit ko lang sa yun kasi hindi naman ibig sabihin ini-intimidate ko kayo. Opo. Yun ay gusto ko lang fair warning na ako bilang retired police, hindi ako madaling palusutan. Kaya pag nilaglag siya na modified, babalikan natin yung file ng LTMS, PMBIC. Wag na nating i-mekos-mekos. No? Kaya ako binanggit. Ano sir, tingnan ko muna. Actually, hindi ko alam na December ka pa pumunta. December, sir, nahuli niya po ako is December 14, around 11 morning, ganun. Tapos pumunta po ako dito ng 1:30 in the afternoon para tinanong ko kung nandito na yung lisensya ko kung sinurrender. Tapos sabi po hindi pa, nagsabi po ako dito sa kanila na magpapail ako ng, ano po ba yung Contest. tawag? Ng contest. Opo. Tapos pumunta ka nung December 19. Ako, yun na po yung schedule namin para mag-usap. Kaya December 19 po yung sunod. So, considered December 19. No, 5 days. 5 days, pasok siya. At natutuwa naman ako kay Sergeant Belen na inamin niya na nagharap sila dito. Importante rin yun Salamat brother, kasi kung hindi ka tunay na lalaki, pwede mo namang itanggi. Di ba? Oo, wala naman siya ebidensya. Pero natutuwa ako, inamin niya na nagkaharap dito. Pakiseminar niyo lahat ng tao niyo, pati deputize. Opo. Nako, kung nandito si Hepe, maseseminar ko yan Halimbawa, ang muffler ko ito, inalis ko. Bumili ako ng bago. Pinalitan ko yung muffler ko. Wala akong binago sa, hindi ko kinat, Opo. hindi ko pinakialaman. Buo. Parang sa madaling salita, para maintindihan ng iba. Yung muffler ng motor ko, inalis ko. Bumili ako ng bago, ikinabit ko. Pasado sa PMBIC. Nag-modified ako, hindi. Hindi po. Yun. Sa akin. Turuan mo ang hepe mo. Maraming ganyan na personnel ng LTO, maraming deputized ng LTO, pag nagpalit, Opo. modified daw. Hinuhuli. And pwede kitang i-request, makita natin yung motorsiklo Sige niya. po, sige po. Nasaan yung dati, yung ano? Ayun, boy, stop. Ito po yung stock ko. Brother, Assistant Chief, technically, hindi natin pwedeng questionin yung PMBIC. Kasi pag sinabi natin, mas tama yung police, mali yung PMBIC result, ang investigahan natin PMBIC. Pero mahirap questionin yung technical Kaya tinanong ko, Hepe, doon sa kasama natin, kung paano niya hinulit, sinabing loud pipe. Pinakinggan niya lang. Okay? So, brother, yung huwag kang malungkot binigay ko sa iyo. Binigay ko sa iyo yung contact number ko. Harap-harapan, inamin ng kapatid nating pulis na nahuli ito ng December 14, December 15, dumulog siya kay Hepe. Unfortunately, hindi na-address properly. Kaya nagsumbong sa amin. Samantalang kung na-address properly, hindi na yan magsumbong sa amin. Hindi na tayo magkaharap-harap na ganito. Okay? Brother, huwag kang malungkot ha. Sir, opo.
Mapalad ka pa rin. Opo. At alive and kicking, huwag kang malungkot. Yes, sir. Oh, pero pag inulit mo, edi yes ka. Sige, sir. Diba, first offense, suspension yan. Pwedeng reprimand, sir. Pwedeng reprimand. Depende sa degree. Yes, sir. Pag inulit, Yes, sir. Recidivism, sir. dismissal. Yes, sir. Pwede na yun, sir. Mukha namang mabait ito eh. Tataya ko sa iyo. Sige, sir. Hindi ito madidismiss.